My name is Tara and welcome to Uy Tara Usa Podcast with Mami Ella of Leblanc. Yes, thank you so much for accommodating me on a short notice. So, just to give you a brief background, kami ay unimate, tapos kamami ko siya sa Assumption. Antipolo. So, ngayon, pag-uusapan lang namin yung mga viral champorado, which I'm excited to ask. Tapos, pag-uusapan natin yung life mo in general. Sure. If you don't mind me asking, how young are you? I'm 31 years old. Malapit na. Diba? 31 lang. Malapit na Ano? Malapit na 40? Oo, Malayo 9 pa. years na lang. Pero ang dami mo na na-achieve. Oh, thank you. I'm so proud of you. Alam mo talaga, mga 10 years. Anyway, so I have few questions for you and this is just a small podcast para sa mga 10 viewers natin. Ayan. Alright, diba? So, let's start with your family. So, can you tell us a bit about your family? How is life at home with 4 kids, 3 from your husband and 1 of your own? Kasi, syempre, diba, nakita ko nga dun sa online class ng anak ko, buti ngayon tinuturo na may mga single mom, may Blended family, may tatlo, composed of tatlo. Kasi diba dati parang mommy, daddy, tapos baby, tapos mga kapatid. Pero ngayon, which I really appreciate, na dinidiscuss na yung parang updated society norms natin. So, how was it at home? Paano ka ba, like, alam mo naman na kapag kunwari hindi mo kids, tabu dito sa Philippines. Like, kaya mo ba yan? Parang doubtful ka, bakit hindi ka nalang pumili ng single, diba? Yeah. Na walang anak. So, how do you deal with everything? I think God has a purpose talaga of giving them to me. Kasi, siguro dun din sa kinalakihan ko, malaking factor yung, ganun nga, tabu siya. Pero, nung magkakasama kami, parang kaming na-complete. So, I have 4 kids. Yung eldest ko is Kevin, 21. And then, second ko, Kelly, boy-girl kasi, is 15. And then, I have Riley, boy din, 13. And then, yung youngest, my daughter, 8 years old. So, siya yung grade 2. Mahirap kasi iba-iba yung age. Dynamic. So, iba-iba rin yung approach mo as a parent. Tapos, when it comes to family, ang ginagawa lang talaga namin ng husband ko is, dapat meron kaming regular meetings, which is Sundays. Wow, nangyayari Yes. talaga. Lunch with my in-laws. Tapos, yung dinner after church, kami yon. That's where we discuss everything. Yung schedule all throughout the week, dates, special occasions, games ng anak ko kasi isa athlete, therapies, lahat nandun. Nagpa-plan kayo for dates? Yes. Nagde-date kayo? Nagde-date kami ng eldest ko, second, third, fourth. Kailangan. Wow! Para up to date kami kung ano yung may girlfriend na kasi, may crush. Or kung may bullies or may everything. bullies. Oh, ang hirap. Alam mo, for me, like, lucky ka na may ganun. Kasi sometimes, diba, you can't have it all. Like, for me naman, I have business, pero isa lang anak ko. Gusto ko, 4 naman yung anak ko, diba? Ang hirap naman. So, dapat maging contento na lang din tayo kung ano yung binibigay sa atin. Siyempre, may negosyo. So, ano ba ang mauuna? Pera or pamilya? Alam mo, mahirap yan. Kasi feeling ko talaga, walang balance. Ikaw talaga yung magbabalance. Depende sa araw. Pwede bang ganun yung sagot? Oo, pwede. Kasi, like ako, paano ko bibilhan ng kailangan yung anak ko? Nasa meeting ako. So, that's why you have to delegate it. Exactly. Diba? My thoughts. Oo. So, meron akong managers na nagmamanage talaga ng business. Tapos, meron silang kanya-kanyang toka. So, yung business naman kasi meron kang operations, meron kang marketing, meron kang, diba? So, alam na nila yung gagawin nila. Pag di nila alam, ba't pa sila nandun? Okay. Pero kami, like yun sabi mo nga kanina na nag-usap tayo, you train them based dun sa paano mo ginawa. So, I think, natapos na kami doon na andun kami mismo hands-on na ipasa na namin sa kanila. So, ngayon, like this year lang talaga, nag-focus ako sa kids, sa family. That's why we have that, yung tradition, every Sunday. How do you decide the task on what to delegate? Like, ano yung mga specific na yun? Well, every Monday, like today, meron kaming coordination meeting. So, I have 11 managers. Okay. Employees namin nasa 130 na. Ginawa namin sa Leblanc, hindi lang siya hotel and resort. Pinasok namin talaga, minaximize talaga namin lahat. So, we have the restaurant, the events, food carts, of course, the rooms. Tapos, meron din kaming iba't ibang partner. Para lahat yon ma-maximize namin. So, maraming venue sa Antipolo, kami yung partner sa rooms. Maraming venue sa Antipolo, kami yung carts.
catering, may catering din kami. Meron din kaming mga bagong businesses Wow. na pag-pray mo kami. Oo naman. Diba? I always do that. Yeah, and support us. Soon. I-promote natin yun. Yeah. So, what's a typical day like for you from home life to business mode? Like, may iba ka bang aura kapag nasa bahay? Pag nasa business, iba naman din. Hindi, same lang ako lahat. Black. Ako din. Medyo ganon. Oo. Have your kids influence the way you see life? Kasi, from my understanding, kailan ka nag-start maging mom dun sa 21-year-old? 19. 19 Diba? I know. Girl, parang 19. Ang swerte ng asawa ko sa akin. Sarap. Oo. So, 19 ka, tapos mayroon ka ng, how old yung first kid nyo nun? 9. How did you, Diba? you're a kid yourself, how did you take care or you took care of that kid? Well, ako, hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko at the age of 19 as 19 eh. You're mature. Matured talaga ako. Actually, at the age of 17, I was working na. BPOs, 18 BPO. Tapos, ako yung classmate mo lagi may binibenta sa'yo. Ako yon. So, raketera talaga. Yung sabi mo, may model. Ako din, nag-extra din ako. Dapat, deserve naman natin lagi mag-model. Diba? May face card Hindi, tayo. actually, yung akin, likod lang. Extra lang Buti talaga. hindi kamay, sis, or paa. Diba? Pwede na yun. At least may pagkakitaan. Kasi, pag nag-model ka nun, nung mga 19, Diba? 18 years old tayo, parang 3K din yun eh. Oh, diba? Parang 1 week. Hindi, mahal yung sa'yo, may face card sa'yo, 3K. Sa akin, 1.5 lang. Pwede na yun. Yung sa Soko nga, yung tinapon-tapon ako sa mga kung saan-saan. Girl, ang call time ko noon, 12 midnight. Umuwi ako 3 a.m. Oh, diba? Kinabukasan. Para sa what? 1K. 3K. Ay, wala. 1K lang. So, journey into business. Ako naman, kung kinukwento mo sa akin na yung ikaw yung kaklase na benta ng benta, ako yung kaklase na ayaw bumili. Kasi ayoko din na nagbebenta. So, paano mo na-discover yung passion mo na, ay, parang gusto ko tong negosyo na to. Gusto ko tong i-operate. So, how did you within yourself, how did you discover that? Ako na-discover ko siya at college. Into events talaga ako. So, once na may magsabi na, oy, party ni ganito, sige, ayusin natin. Ako yun. Oo. Tapos bebenta ako siya ng pang-souvenir, bebenta ako siya ng soap, lahat. Wow. So, parang nagpa-plant ako ng seed dun sa kino-coordinate ko na event. Nag-pay off naman. Nag-pay off naman. So, nadala ko yon nung nasa LeBlanc na ako. So, we started LeBlanc as a resort. Then, after a while, yun nga, nagkaroon ng boom talaga ng event sa Antipolo. So, naging advantage siya sa amin. Timing. Tapos, yung dapat Halyare Square, ito yung parang strip mall siya. Nung nag-back out siya dahil wala daw kaming foot traffic. Pero ngayon, di ba? Oh my God, nasabi niya yun. Siyempre na-hurt ka. Oo, parang siyempre. Dinadaanan to ng kotse. Oo, so yun, siguro gift na rin ni Lord. Hindi magtayo ka ng hotel. Always. So, yun na. Talaga. Yes. So, okay naman. Actually, yung redirection na yun, 2 years ha. Ang tagal mo hinintay. Ang tagal hinintay. Super worth it. Kasi, talagang na-maximize namin yung potential. Ayaw ka muna iiyak, mamaya na yun. Mamaya na yun, hindi pa. So, nakwento mo, diba? Kung pwede mo i-share, sabi mo kasi sa akin kanina, habang nag-brief tayo, parang, ano yung problem na kinaharap mo dun sa LeBlanc na kala mo there's no way out? Kasi, June na talaga yung renovation ng LeBlanc Resort. So, we closed it 1 year before for 1 year. Okay, so walang income? Walang income. Okay, gets it. Ngayon, na-realize namin, bitin, hindi siya papasok. We have to do something na i-market ulit. Pero syempre, sino magbubook ng August? Diba? August kasi yung lean months eh. So, July, August. June, July, August umuulan. That's ghost month. That's ghost month. Oh, going to ghost month. Sabi ko, paano kaya? So, I prayed and prayed and prayed na paano ko itataguyod, itatawid, isusurvive yung months na yon. So, naka-income? Walang income. Ano yun? Out of pocket? Diba? Pero, yun, nag-start kami May, nag-conceptualize kami, ano yung mga gusto naming ilagay. During that time, ang medyo malakas sa amin is the bistro. Ano kayang pwede? So, yung chef ko, on his 3rd year, Ma'am Champurado. Favorite niya ba yun? Backstory lang. Favorite niya. Kasi naaalala daw niya yung tatay niya pag umuulan. Yung dad niya passed away. This is Chef Ryan. Yeah. Shout out. Kakolab siya ng chef namin na si Chef Pat, yung sa pastry. Siya naman yung gumawa ng dome. So, ngayon, ito, first year, inintroduce niya sa amin yung champorado. It's just a simple champorado to give comfort. Oo. Sabi ko, hindi talaga.
Walang anything special. It's not unique. Tapos, everyone's offering it. Kahit ngayon, nagtitinda na karinderya sa kanto, di ba, meron? Tapos, syempre, pag champurado, meron ka nga instant na nabibili sa grocery. Di ba? Ayun Tapos, magkano ba yun? 50 pesos. Syempre, if nag-crave ka, parang easily accessible siya. Parang kape, di ba? Correct. So, ito, nung second year, push pa rin siya. Di talaga siya tumigil. Sige, try natin. Champurado. Oo, di ba? Push mo. Sige. Sabi ko, ano bang unique dito sa ngayon? Sabi niya, ginawa kong triple chocolate. Okay. Pero, wala pa rin dating. Sige, lagyan natin ng powdered milk. Mabibigyan ng station sa bahay. So, ito na yung third year. Fine. O sige. Pero anong unique ito na, ma'am? Nakita nila yung video. Video nga lang eh. Hindi nila na-present sa akin. Natutunaw yung dome. Sabi ko, ay pak, sige, labas na yan. Kailan pwede? That was May. Tapos, June 5, sabi ko, o sige, out na natin. Pinost, okay lang. The sales are okay. Pero yun yung, may bumibili. Siguro, that time, mga 15 per day, ganun. Tapos, eto na, sabi ko, Lord, baka ito na yung idea na hinihingi ko sa'yo. Ayun na, dadating na siya. Diba? Pero hindi pa rin niya binigay. June, July, August. June 5 namin ni-release. August 5. Diba? August 5 doon nag-viral. Yun na naman. August 5 doon nag-viral. Thanks to Leang. Kasi, diba? Ba't ako naiiyak? Hindi ako naiiyak. Kasi, super answered prayer talaga. Kasi, at that time, na hinihingi mo, hindi niya agad binigay, dinevelop pa niya. Diba? Kailan naman? First meetup namin na face-to-face, umiiyak kami together. And, ayun, pag inaalala ko nga, parang hindi ko ma-describe gaano ka-bait ni Lord. Kasi hindi naman yung, di ba? Sorry. Hindi, very emotional kasi talaga ako when it comes to the champorado. Kasi yung pag na-feel mo yung lowest mo, di ba? Oo. Yung lowest mo, tapos binigay ni Lord, eto mo, tapos sigsig, gliglig, umaapaw. Umaapaw talaga, sis? Paano pag tinanong, ba't ka umiiyak? Kasi champorado. Oo, yung champorado talaga. Alam mo ba yung Jade? Yung champorado? Oo, alam ni Jade. Nagulat kami kasi overnight lang siya nangyari. Galing ni Lord. Sabi niya, talaga. Oo, kinikilabutan ako, grabe. Sabi niya talaga, eto na yon Ella, kailangan, ang ipag-pray mo pala next, ready ka na ba? Yung strength na araw-araw, hindi mo naman lahat mapiplease. 'Di ba? So, syempre, nung dumami yung tao, eto na, 5 oras na yung waiting. Good problem, pero at the same time, nakakatakot na merong nagpupunta, 2:00 ng umaga, nagka-camping sa labas. 'Di ba? Sabi ko, champorado lang po yung binibenta namin. Tapos, syempre, yung dome nga, naging challenge din siya kasi a lot of people lining up tapos hindi mo maibibigay yung champorado na instant. Kasi mahirap gawin yung dome. Eto, marami siguro yung gumawa sa bahay na gumamit ng lobo para 'di ba, i-mold yung dome. Pero thank you, Lord, kasi yung mga chefs namin, binigyan talaga sila ng knowledge to do it. So, ngayon, nakapag-produce kami, nagkakaroon kami ng parang 1,500 champorados in 1 week. Tapos, hanggang sa naging 800 na in a day, alam mo yun, tuloy-tuloy. 800, di ba, in a day. So, nagkaroon kami ng mas hiring na yung champorado doon, ginagawa, 3 tao. Di ba? Oo, talaga. Tapos, alam mo, naalala ko lang ngayon, marami rin kaming mga staff na hindi naging believe sa amin. Tapos, sinabi ko rin kasi nun kay Lord, tanggalin mo yung mga taong hindi naniniwala. Diba? Pero, na-let go. Tapos, dumating yung champorado. Binarita ng mas, alam mo yun, grateful na mga tao. Mga champorado experts. Yes, ayun na nga. Pero, ayun. Sa ngayon, nag-start kami, 100 employees, 130 na kami. Sobrang galing. Tapos yung rooftop, before parang walang kabuhay-buhay kasi yung bistro sa Pasig. Pero nadamay din yun ng champorado. So litong-lito na yung mga tao, saan sila pupunta? Pasig or Antipolo? Hanggang sa meron pang nag-post, 2 pinuntahan nila. Just to check. So 2 yung branch nyo? Yeah. Antipolo. Isa pang Pasig. Okay. We have to drink there. Di ba ako napunta? Sige. Saan dun? Halyari Building, 7th floor. So, maganda yung view. Sige. Dali mo ko doon. Punta tayo doon. Ayun. Sinabi mo na yung biggest challenge mo. Para gumawa ng champorado ng 800 pieces per day, tsaka yung dome. Did you ever doubt yourself na kaya ko ba to? Especially, mom kay, tapos entrepreneur, nagmamas hire ka. Paano yun? Actually yun, binigay ko talaga lahat kay Lord. Kasi bigay niya to eh. Ay, mga anak ko, in fairness, supportive. Actually, isa sila sa mga nagchamporado dome din nun. Kasi ano yun eh, August, wala masyadong
walang ginagawa. So, yung mga anak ko talaga, Papasok pa lang ng school. oo, papasok pa lang ng school. Pero, nagsa-summer job sila sa amin. So Oo, so motivated extra sila. income, yeah. So, nakatulong din sila that time. Alam ba nila na in the future, sila naman yung may-ari nun? Alam mo, iba yung pagpapalaki namin Sige, sa kanila. paano? Kasi curious ako, yung anak ko, ang tawag niya sa akin ay, pag tinanong ko sa kanya, what do you think Mama does in her job or work? Sasabihin niya lang, I think you're a manager. You manage your people and you're a manager. Yun lang ang kanyang ang definition. So sa'yo, paano mo sila pag-bring up mo sa kanila, like meron tayong business, may income to, how did you introduce that to them? Nakita nila how hardworking kami ng asawa ko. At 8 p.m. hindi pa kami nakaka-uwi. 10 p.m. may kausap pa kami. A good leader is a good follower. Yeah. So, yung mga bata, ang thinking nila, we have to meet a lot of people. Kasi nga, we're building our business. Hanggang ngayon, yun ang feeling nila, oh, you're still building it no? Hindi nila alam na medyo established naman na ganyan. And alam nila na, hindi porque naka-graduate sila kami magmamana ng LeBlanc. No. Ang lagi namin sinasabi sa kanila, you have to work for other people para maging magaling na leader ka. I'm sure ikaw din, di ba? Parang, hindi naman magiging ganito tayo, hindi tayo magiging good leaders without the good leaders na finalo natin before. Oo. And which we are thankful. And sa amin kasi ni Mami Ella, nag-start tayo from the bottom. Started from the bottom, now we're here talaga. Like, alam mo yun, nag-start tayo. Ako, taga-buhat ako dati ng mga souvenirs, ng mga giveaways ng mga brands ko. Dati kasi may event ako sa Suzuki. Nag-launch kami ng mga Swift, Desire, yung mga kotse. Siyempre, may mga pag-giveaway yan, 1,000. Alam mo yung mga t-shirt, ako nagbubuhat. Para mabilis. Kasi siyempre, hindi ka pwede mag-expect sa runner. Tapos, alam mo yung mga simple task na ganun, parang ngayon lahat nagme-make sense siya. Na talagang lahat ng stepping stone mo na gagawin all throughout your life for talaga siya, for the future naman din talaga siya. Talagang buti hindi mo sinasabi na, tagapagmana ka ng ganito. Ay, hindi. Wala. Bawal. Tsaka wala silang concept na, yung perang-pera ba? Diba? Wala. And, kasi tinry din namin talaga na ipasok sila sa work para alam nila yung value. Yan yung na-admire ko sa Antipolo community. Si Antipolo community, doon ko na-realize, di ba kasi halos lahat ng circle natin, like di naman tayo nalalayo doon sa mga nakatira na kapitbahay natin. Very sila, nature-centric, may advocacy, may something sa Antipolo na ganun. Hindi ko alam, pero ibang-iba siya sa Metro Manila. Kasi ako laking Pasay ako eh. Ikaw sa ba? Antipolo talaga. Born and raised. Ako kasi, Pasay ako lumaki. So, sobrang iba siya dun sa bundok na Antipolo sa Pasay. Like, dito sa Antipolo, yung parents, kahit mga may-ari ng mga negosyo, like, di ba may mga doktor tayong mga friends, ganyan. Hindi sila yung, parang pagpapalaki dun sa Metro Manila. Yung yaya, ganyan. Oo, hindi. Parang lahat hands-on. Lahat may ginagawa for the betterment. Like, ako na-appreciate ko yung sa pickleball. Alam mo, yung pagdating ko sa pickleball, hindi ko na-expect. May mga sandwich, may mga coffee. Ang saya, di ba? Ate ko sa Pasay yun. Sisingilin ako dun. Bebentahan ako nun. Pero, sobrang na-appreciate ko lang siya sa Antipolo kasi, alam mo yun, walang judgment, ako lang, chismosa. Siguro, ako na yun. Ako yung chismosa. Hindi, chismosa rin naman. Pero, may chismosa, pero hindi siya yung to the point na maghahatakan pa baba. No. Which, I appreciate sa community natin dun sa Antipolo. Shoutout naman. How did that viral moment change things for LeBlanc and for you personally? May matutunan ka ba? Actually, yung being wise of money. Kasi, overflowing. Diba? Overflowing. Oo. So, sabi namin, we cannot put everything in one shell, in one basket. Oo. So, nag-diverse kami. Nag-diversify kami. Nag-reinvest ako. Properties, rentals. Iyon yung susunod namin. Well, cafe din siya, but a different cafe. So, chocolate, matcha. Kasi yung iba, kung ibang tao yan, ay, Hermes, 5, ganun agad. Diba? Pero, nung kumita kami dito, eto, ininvest ko sa studio lahat. Kaya, wala ko pera. Dito na lahat. Pero ito, may income, diba? Income generating siya. Yes. Yun ang mahalaga. Like, kung ako ngayon, kaya ko bumili ng mga signature, like, if Ingitera lang ako. Pero, I would say na, contento ako kung ano yung meron ako ngayon. Like, happy ako. Sabi ko nga sa'yo kanina, diba? Kung nasan ako ngayon, happy talaga. What did you feel seeing your creation loved by so many people? Kilig. Like, Kilig pa rin. Chaporado ko yan. Oo, kilig pa rin. Pwede ka ba tawagin chaporado ko yun? Uy, alam mo, marami
nagsasabi nun, pero parang, huy, grabe naman. Pero hindi lang kasi ako yung gumawa nun eh. Actually, hindi pa nga talaga ako kasi in-approve ko lang siya eh. It's our team. Wow, thank you for giving credit Of course. where it's due. So, what's one lesson this whole journey taught you as a business owner, as a wife, and as a mom? Be generous to everybody. Generous sa time, generous sa money. Kasi, yun nga, di ba? There's no busy person. Sabi You ko make nga time. kanina, you make time for the people that you love. No matter how, like, busy talaga or demand na mga... Follower ako ni Mami Tara. Hindi kasi ako, sinishare ko yun na ang motto ko kasi sa life is kapag gusto, May paraan. Yeah, like, correct. I always get asked by my students na kapag nagtuturo ako, Ma'am, you're teaching about passion, pero paano naman yung practicality? How do you balance that? Like, if you want to be a musician, what do you do? Like, wala naman masyadong pera doon. Sasabihin ko lang lagi, pag gusto may paraan. Like, pwede kang maging musician on the side, and pwede kang rumakit on the side. Pag gusto mo ng pera, magkakaroon kay. Umutang ka. Di ba? Umutang ka, manghingi ka, mag-PA ka. So, madali. Like, hindi siya yung parang, yun yung na-realize ko kapag you do good things, everything else. Ay, totoo. Kahit anong sama ng mga tao around you, kapag mabait ka, talagang ibe-bless ka ni Lord. I mean, we are a testimony. We can testify on that. How do you stay grounded? Yun yung pinaka, like, oh my God, ang yaman mo na, girl! Like, oh my God! How do you handle and stay grounded from all those buzz? Well, marami pa rin kasi challenges. Tsaka talagang kakalabitin ka ni Lord, oy, hindi ganyan. So I think si Lord pa rin, the challenges of life, daily lives. My kids, I have to stay humble, I have to stay grounded kasi I'll be their role model. Kasi di ba parang kapag na-realize mo yung mga struggles mo before, like, umiyak ka, parang hindi mo na alam, parang minsan ang sarap iyabang na, ito, pinaghirapan ko to. Pero not in the point na magiging mata pobre. Ay. I guess that's something na between yung borderline ba ng pagyayabang versus you're just proud of what you have. Kasi lahat ng milestone, sobrang thankful ako. Like ikaw, coming here, making time for me. Thank you so much. Of course. I'm so thankful talaga with every little thing. Like I got to learn how to drive. So, I can send my daughter to school without my husband having me drive. So, yung mga ganong moments, sobrang thankful ako. And, I guess that's how we stay grounded. Yung mga roots talaga natin. Ay, as a motivational speaker, ang dami sinabi. Diba? And then, the last question. What's next for you and Leblanc? Any resto or any business that we should look out for so that we can support you? Thank you. Actually, we're planning to have a pickleball court beside Leblanc. Dibs. Diba? Dibs na ako. Dibs na ako dyan. Ito na. Okay na. Para hindi na ako sinasabing... Para make sure ka cutie. Oo. Para hindi na ako sinasabing 10-0. Ako na bahala sa coach mo. Ikaw na mag-score sa akin. Sige. Mag outside. Inside yan. Inside yan. As a pickleball girlies. Yeah. So, yun. Wait lang. Yeah. Tapos, syempre, andun na tayo sa pickleball Okay. So, dapat yung healthy yung mga sineserve natin. Okay. So, we'll open a cafe din na may calorie counted meals. Okay. And then, yeah. And then yung chocolate, we're gonna have our own chocolate factory. Kasi, yeah. Actually, yung chocolate na ginagamit namin kay Champorado is from Bicol and South Cotabato. So, we're helping directly yung farmers. So, ngayon, parang kaya na namin. So, isa yan sa dapat abangan. Okay. And then, the matcha. Yung matcha naman, of course, ceremonial siya. Direct din sa farm sa Japan. Diba? Yeah. Kaya ako nag-Japan, we met with the farm owner talaga. So, from 100 hectares na sinasaka niya ngayon, iti-triple daw niya. So, 300 hectares na daw yung isasaka niya na matcha para mapadala niya sa Philippines. Kasi may shortage eh. Oo nga. Kasi pero matcha ka ba? Dito. Oo, nag-video kami ng ko ng gumagawa. Matcha. Matcha yung mga whiskey. Ay, may bigyan kita ng matcha. Meron akong matcha. Sige. Bukas. O sige. Agad. Ayun, tapos, of course, meron din tayo yung mga properties. Pickleball. Nag-stop na ako sa pickleball. Oo, sorry. Pickleball, parang wala iba yung joke. Teka, anong gamit mong paddle? Decathlon. Bumili ka ng bago. Bila mo na ako! Bumili na tayo. Yun lang. Kasi sabi ko, ayoko ng paddle na mahal. Hindi mo ako magaling. Sa una lang yan, nakakagaling yung paddle na mahal. Huwag na ako budulin, dalawa na paddle ko. Yung isa cute, tapos yung isa Decathlon. Oo. Yung isa pink, yung isa purple. Diba? Depende sa kulay yung galing ko. Galing. Pag pink, mas galing ako.
Pink power. Actually, totoo Oo. talaga. Actually, ako sa akin, pagka meron kang, doon, fate dun sa paddle mo, mas Ganon? gumaganda yung laro. Ganon? Totoo. Like ako, sabi ko, nung nag-pink paddle ako, syempre pink din. Pink paddle ako, ay, gumanda yung service Ako ko. pala sa outfit. Pag maganda yung outfit ko, maganda yung service ko. So, nagpapalda ka? Tayo, hindi lang palda. Yeah. Naka-sleeveless pa ako. Ah! Tapos sa loob. Talagang ganun. Sige, gagawin na natin yan. Saka gagawin natin cute. Kaya mag-podcast ulit tayo Oo, dun sa pickleball. sa pickleball na. Oo, pwede. I think it's an industry and niche that we can tap in kasi may market talaga siya. Yeah. Ang ganda nung vision mo kasi ang daming nag-open ng pickleball. Nasa pickleball na yung podcast. Dapat, uy, tara, pickleball na. Hindi na, uy, tara, usap. And, I really admire the authenticity kasi not everybody can share na yung husband ko dati may mga anak na and then I took care of it. And that's really something that I would admire because not every woman are willing to do that, di ba? Mhm. Syempre. And thank you so much for Thank you. attending this lively podcast. I really enjoyed. So, that's it for Uy Tara Usap with Mommy Ella. And I hope you guys can support us via listening to Spotify. We have YouTube. And then we have Reels for Facebook, Instagram, and TikTok. See you guys soon. Bye!